Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Tiniyak ng Department of Finance at Bangko Sentral ng Pilipinas na matatag ang sitwasyon ng state-run banks na Land Bank at Development Bank of the Philippines. Kaya hindi nakakapangamba ang capital infusion o paglalaan nito ng pondo sa Maharlika Investment Corporation. Paliwanag ng DOF at BSP, ang perang pinamuhunan ay investable funds ng government bank kaya hindi nito maaapektuhan ang pagpapahiram sa mga mahahalagang sektor kagaya ng agrikultura. Samantala, maganda ang naging pagtanggap ng Saudi Ministry of Investment kay Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong nakaraang linggo. Matatanda ang isa sa kanyang mga layunin ang pagpapakilala ng Maharlika Investment Fund sa mga pangunahing negosyante ng Kingdom of Saudi Arabia. Ayon sa Finance Department, pakikinabangan ng Pilipinas ang hakbang na ito dahil isa itong paraan para buuin ang kapital na kailangan para sa 8-point economic agenda ng administrasyon. The MI0 IRR is continuously being reviewed because this is an important project as part of the normal due diligence. We want a good product, an excellent product. So it's not really, it should not really be a source of concern. If there is an opportunity or the administration took the opportunity to take a second look at the IRR. The President has mentioned or reiterated also, for example, that the government continues to consult the economic managers as well as the business community. Isinailalim sa state of calamity ang buong lalawigan ng Nueva Vizcaya dahil sa pinsalang dulot ng African swine fever. Base sa September 2023 report ng Nueva Vizcaya Provincial Veterinarian, 77 hog raisers mula sa 32 barangay sa 8 bayan ang apektado ng ASF. Ayon pa sa Provincial Veterinarian, nasa 12.6 million pesos na ang halaga ng danyos na naidulot nito sa negosyo, ekonomiya at seguridad sa pagkain ng probinsya. Hinimok din ni Governor Jose Gambito ang hog raisers na kung maaari ay huwag munang mag-alaga ng baboy dahil sa outbreak. Dagdag pa ng gobernador, patuloy ang pagbibigay ng PLGU at Department of Agriculture ng tulong sa mga apektado. Sa kasalukuyan, nasa 868,000 pesos na ang naibigay na indemnification assistance sa 37 hog raisers sa lalawigan, habang 416,000 pesos pa ang parating para sa 15 pang apektado. Aabot sa 3,000 pamilya sa Tondo, Maynila, Siargao, Isabela, Camarines Sur at Maguindanao ang nakasama sa Food Stamp Pilot Program ng Department of Social Welfare and Development. Sa bisa ng Executive Order 44, ang Walang Gutom 2027 ay kabilang sa flagship programs ng pamahalaan na sinimula noong nakaraang Hulyo sa Tondo. Magpapatuloy naman ito hanggang sa kalagitnaan ng susunod na taon. Ayon kay DSWD Undersecretary Eduardo Punay, malaking tulong ang datos na nakukuha nila sa programa, lalo't natutukoy nila ang pangunahing pangangailangan ng mga pamilyang Pilipino. May alokasyon na 3,000 piso bawat pamilya ang programa. Kalahati nito ay maaaring gamitin sa pagbili ng carbohydrates tulad ng bigas at tinapay, habang ang matitira ay pambili naman ng pagkaing may protina, prutas at gulay. Dagdag naman ni Punay, bagamat hindi ganoon kalaki ang 3,000 piso, layo naman ng DSWD na wag namang paasahin lang sa programa ang mga benepisyaryo. The government has limited resources po. No? Hindi, ito po ay supplementary and complementary meal lang. Isang meal per day lang po yung sinasagot namin sa DSWD dito sa program na ito. Dahil hindi po namin kayang sagutin naman yung 3 meals in a day. And we don't do that kasi that would, meron po tayong anti-mendicancy. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Dominic Albelor. Magandang hapon.